dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pwesto si Arnel Ignacio bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay para sa... Eto mga kababayan, update ko lang kayo. Si Arnel Ignacio ngayon ay kinasuhan na. Hindi ho katulad, ito yung pagkakaiba mga kababayan ha. Ito yung pagkakaiba, makinig kayo. Nung panahon ni Digong, kaya walang napanagot, pag nabulilyaso, yung bata ni Digong tatanggalin, ililipat lang ng pwesto katulad ni Lapael doon. Ha, di ba? O nabuking sa Bureau of Custom. Inilipat lang ng departamento. Ganun lang ginagawa ni Digong eh. Pero si Pangulong Bongbong hindi. Bakit? Ito, makinig kayo, mga putang ina yung mga DDS kayo. Si Pangulong Bongbong hindi ganun. Si Pangulong Bongbong pag nagkasala ka, managot ka. Ganon. Di ba? Kaya wag ka nang magtaka, Arnold Lopez, kung yung auntie mo hindi na pagbigyan. Oo. Kasi sabi ni Manong Bongbong, pag nagkasala, kailangan managot. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, maliwanag yan. Ito na ho ngayon si Arnel Ignacio. Kung matatandaan ninyo, sinibak, dahil sa kulang-kulang, humigit kumulang, 1.5 bilyon na pagbili ng lupa, 1.5 bilyon. Ang daming pera nun. Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha ninyo? 1.5 bilyon ang pinag-uusapan na maanumalya na bumili daw ng isang bakanteng lote, ito hong si Arnel Ignacio. Diba? Ngayon, ano nangyari? Kinasuhan na ng tuluyan. Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay para sa hindi otorisadong pagbili ng lupang nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na inilalaan para sa halfway house ng mga OFW. Nakatutok si Dano Tingkungko. Manang-mana kay Digong, ano? Napakasarap pakinggan kasi ang proyektong ito ay para sa mga OFW na aking minamahal. Ganon ang litanya, mga kababayan. Sarap pakinggan, ano? Anong pagkakaiba ni Digong dyan? Ganon din eh. Binola lang kayo sa matamis na salita. Pero ang katotohanan na tinatago, yung maitim na balak nila. Nakuha nyo? Maitim ho ang balak, mga kababayan eh. Na binubulag kayo, sa mga matatamis na salita. Pero ang katotohanan, maitim ang balak niya. Ang katotohanan, nanakawin niya. Ang katotohanan, binubulag ka lang. Ang katotohanan, itinatago niya. Paulit-ulit na yan. Ganito kay Arnel Ignacio, ang sarap pakinggan. Wow! Para sa mga OFW nating kababayan, meron na tayong pagtatayuan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 bilyon. Diba? Ano? Diba? Grabe, diba? Inalis sa pwesto bilang OWA Administrator si Arnel Ignacio dahil sa pagpasok sa maanumalya umanong 1.4 billion pesos na land transaction deal. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, para daw sa ipatatayong halfway house o dormitoryo para sa mga OFW sa NAIA Terminal 1. Pero ang pagbili sa lote hindi raw dumaan sa Board of Trustees ng OWA na ayon sa itinalagang kapalit ni Ignacio na si DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan ay labag sa OWA Act. Nako. Oy, Yusek PY trabaho, tulong sa gobyerno. Tulungan natin ang mga kababayan nating OFW ha. Wag lang pataba ng pataba dyan. Diba? Baka,
baka mamaya gayahin nyo si Arnel Ignacio, ha? Hindi pwedeng pataba lang ng pataba. Kailangan may kilos at gawa. Tama? Di ba mga kababayan? Alam nyo ako, kahit pa, di ba, sila ay mga tauhan ng Pangulo, kailangan nating itulak sa pagtatrabaho para makinabang ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga OFW, di ba? Na minsan deserve nila na pagsilbihan ng maayos. Deserve nila na itrato na VIP naman pag umuuwi sila. 'Di ba mga kababayan ko? Pero yung mga hindi ko na naman nilalat, ha. Huwag naman kayong feeling entitled. Manatili pa rin tayong mga OFW na kailangan humble pa rin, ha. Labas nyo na lang yung lahat ng mga alahas ninyo. Yung malayo pa lang, pag nakita kayo ng immigration officer, big time ito. Sigurado, Ilocano, maraming naipon Di ba? Na-scam kami, ha? Saan? Go back to the law, no? The OWA law. It says there that the power to purchase a real property is with the approval should be from the Board of Trustees of So hindi dumaan daw sa Board of Trustee yung pagbili ni Arnel Ignacio. Di ba? And the chairman of the board is the secretary of DMW. The vice chair is the OWA administrator. So, the regular process or what is expected is that purchases should go through the Board of Trustees. Ayon kay Kakdak, September 2024, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng OWA at ng may-ari ng lupa. Yan na. Yung pera na lumabas, no? Mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations. 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Igan, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Nako! Grabe, galing, Naging pag-aari bigla eto kasi yan. Mas maganda nga kasing pakinggan Naging pag-aari na ng gobyerno ng Pilipinas yung lupa. Ang tanong, kasi nababahiran ng anomalya kasi hindi dinaan sa tamang proseso. Alam naman natin yung mga kickback, di ba? Alam naman natin yung mga, sige, akong bahala dyan. Bibili namin yan. Magkano ako riyan? Nagiging Koreano bigla Magkano Korean? Magkano, di ba? Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganun lagi yan Di ba? 40% po, 50% po, Yusek. Kasama na si Eddie. Sama-sama na po yun, ha? Kay Eddie, pati si Patty. Di ba, mga kababayan? Ganyan. Kaya, ngayon, ay nagkaroon ng kaso si Arnel Ignacio, mga kababayan. Tuloy-tuloy ang kaso. Nako, malapit na hong madesisyonan. At yun nga, merong 6 at least na aspeto na bumabalot dito sa transaksyon na ito na hindi na konsulta ang board at ilalahad namin sa tamang panahon. Alam natin na yan na yun, mga kababayan. Mayaman na talaga. Ikaw ba naman kilalang kilala mo yan 'Di ba may pet hobbies? Nakakasama mo yan 'Di ba? Nakakasama mo yan Panahon pa ni Digong Talagang matindi na, 'di ba? Gusto pa nga magtuloy-tuloy 'di ba? Ayan. Our beloved Boss Mike Cervera.